Gumagamit ba kayo ng aspirin? Ligtas ba itong gamitin para maiwasan ang atake sa puso? Marami sa atin ang nag-iisip kung ang pang-araw-araw na pag-inom ng aspirin ay magandang ideya para sa kalusugan ng puso. Lahat tayo ay gustong maprotektahan ang sarili mula sa atake sa puso at stroke. At sa loob ng maraming taon, sinabi sa maraming tao na ang pang-araw-araw na pag-inom ng aspirin ay makakatulong. Pero talagang gumagana ba ito para sa lahat? At higit sa lahat, tama ba ito para sa'yo? Patuloy na panoorin para malaman kung ang pang-araw-araw na pag-inom ng aspirin ay dapat mong isaalang-alang. Welcome sa Mind Your Body channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Ang tanong ngayon ay madalas kong naririnig. Kailangan ko bang uminom ng aspirin para maiwasan ang atake sa puso? Ang aspirin ay ipinakilala bilang isang himalang gamot para sa kalusugan ng puso. Ngunit ang mga kamakailang pag-aaral ay nagmumungkahi na maaring hindi ito ang pinakamagandang opsyon para sa lahat. Tatalakayin natin ang sinasabi ng pinakabagong pananaliksik at kung paano ka makakagawa ng isang matalinong desisyon kasama ang iyong doktor. Ang atake sa puso at stroke ay nangungunang sanhi ng kamatayan sa buong mundo. Sa Pilipinas lamang, halos 100,000 katao ang nagkakaroon ng stroke bawat taon at higit sa 30,000 sa kanila ay nakamamatay. Katulad nito, ang sakit sa puso ay nag-aangkin ng buhay ng higit sa 100,000 katao taon-taon at 100,000 ang nakakaranas ng atake sa puso. Sa mga numerong ito, natural na gusto mong gawin ang lahat ng posibleng paraan upang mabawasan ang iyong panganib. Ang aspirin ba ang solusyon? Sa loob ng maraming taon, pinaniniwalaan na ang sinumang higit sa 50 years old ay makikinabang sa pang-araw-araw na pag-inom ng aspirin upang maiwasan ang unang atake sa puso o stroke. Ngunit ipinakita ng mga bagong pananaliksik na mas komplikado ang sitwasyon. Habang ang ilang mga tao ay talagang nakikinabang sa aspirin, tulad ng mga nakaranas na ng atake sa puso, ang mga kamakailang pag-aaral ay nagmumungkahi na ang panganib ng mga side effect, lalo na ang panloob na pagdurugo, ay maaaring mas malaki kaysa sa mga benepisyo para sa iba. Sino ang dapat mag-isip ng pang-araw-araw na aspirin? Una, ang mga taong may kasaysayan ng atake sa puso o stroke. Kung nakaranas ka na ng atake sa puso o stroke, ang pang-araw-araw na mababang dosis ng aspirin ay makakatulong na maiwasan ang isa pa. Pangalawa, ang mga taong may mataas na panganib. Ang mga may mataas na panganib ng mga kaganapan sa cardiovascular, tulad ng mga taong may diabetes, mataas na presyo ng dugo, o mataas na kolesterol, ay maaaring makinabang sa pang-araw-araw na aspirin. Sino ang dapat iwasan ang pang-araw-araw na aspirin? Una, ang mga taong may mababang panganib. Para sa mga taong walang kasaysayan ng sakit sa puso o stroke, ang mga panganib ng pang-araw-araw na aspirin, tulad ng pagdurugo sa gastrointestinal at hemorrhagic stroke, ay madalas na mas malaki kaysa sa mga benepisyo. Pangalawa, ang mga taong may tiyak na kondisyon, ang mga may mga karamdaman sa pagdurugo, peptic ulcers, o ilang iba pang mga kondisyong medikal, ay dapat iwasan ang aspirin maliban kung payuhan ng isang healthcare provider. Mga posibleng side effect ng aspirin. Habang ang aspirin ay maaaring kapaki-pakinabang, hindi ito walang panganib. Ang ilang mga posibleng side effect ay kinabibilangan ng number 1, pagdurugo sa gastrointestinal. Ang aspirin ay maaaring mag-irritate sa lining ng tiyan na humahantong sa mga ulcer at pagdurugo. Number 2, hemorrhagic stroke. Sa mga bihirang kaso, ang aspirin ay maaaring magpataas ng panganib ng pagdurugo sa utak. Number 3, mga reaction sa allergy. Ang ilang mga tao ay maaaring makaranas ng mga reaction sa allergy sa aspirin, kabilang ang pantal, pamamaga,
at hirap sa paghinga. Mga bagong pag-aaral, mga bagong pananaw, ang mga kamakailang malalaking pag-aaral na kinasasangkutan ng halos 50,000 katao ay tumingin sa iba't ibang grupo. Mga nasa hustong gulang na higit sa 55 na walang diabetes, mga nasa hustong gulang na higit sa 40 na may diabetes, at mga nasa hustong gulang na higit sa 70. Ang mga natuklasan ay nakakabulag. Sa mga walang diabetes, ang benepisyo ng pag-iwas sa atake sa puso ay minimal, habang ang panganib ng malubhang pagdurugo ay tumaas ng malaki. Ang pareho ay totoo para sa mga taong may diabetes at mga higit sa 70. Habang ang aspirin ay bahagyang nagbawas ng panganib ng mga problema sa puso, itinaas din nito ang panganib ng pagdurugo, na ginagawa itong hindi gaanong kaakit-akit na opsyon. Ano ang dapat mong gawin? Ang punto ay, huwag magsimulang uminom ng aspirin nang hindi muna nakikipag-usap sa iyong doktor. Habang ang aspirin ay may mga benepisyo, hindi ito walang panganib. Kung ikaw ay nasa mataas na panganib para sa atake sa puso o stroke, ang aspirin ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa iyo. Ngunit kung ikaw ay malusog, ang mga panganib ay maaaring mas malaki kaysa sa mga benepisyo. Ang isang pag-uusap sa iyong doktor ay makakatulong sa iyo na masuri ang iyong personal na panganib at magpasya kung ano ang pinakamahusay para sa iyo. Kaya, dapat ka bang uminom ng aspirin? Ang sagot ay hindi isang simpleng oo o hindi. Depende ito sa iyong individual na kalagayan, sa kalusugan, at mga kadahilanan ng panganib. Siguraduhing talakayin ang mga kalamangan at kahinaan sa iyong healthcare provider bago gumawa ng anumang desisyon. Proverbs chapter 3 verse 5-6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Amen. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balansing nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.